nadadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, Nocturnes! Welcome back sa isa na namang episode ng Yeah Man, dito sa Nocturnal Sage, a guide for those left in the dark. Ako nga pala ulit, si Kuya N, ang inyong class president. Ngayon, pag-usapan natin ang posibilidad kapag ikaw ay nawalan ng trabaho. Ay naku, diba? Isa yan sa mga nakaka-stress. Yung looking forward ka sa panibagong pasok mo, pero sasabihin sa'yo, hindi ka na mapagre-reportin. Okay, totoo to sa mga may trabahong hindi naman palagian yung reporting. Yung wala namang regular schedule, as in on call, doon lang, pagtatrabahuin, tapos doon lang babayaran, syempre. So, no work, no pay. Kaya anong gagawin natin sa mga ganyang sitwasyon, Nocturnes? Kapag ikaw ay nasa ganyang sitwasyon, ito yung mga bagay na meron ka dapat. So, kailangan, meron ka emergency savings. Pag sinabi natin emergency savings, ito yung mga sinustore mo, hindi lang sa alkansya, wag lang sana lahat sa alkansya, Nocturne. Okay? Importante na may bank account ka, savings account, or at least e-wallet. Kasi kapag physical lang na pera yung meron ka, madaling mawala yan. Alam mo yung may kwento na accidentally na itapon niya sa basurahan yung kanyang ipon. Hanggat sa umabot sa truck. Ay mong tularan yan, di ba? Kaya, importante, meron tayong digital na currency. Okay, so, emergency savings. Tapos, gaano karami? Baka iniisip mo. Payo na ang isa kong accountant na friend, kailangan at least 3 times ng kinikita mo buwan-buwan. So, okay, alam naman natin na hindi naman regular yung kita mo buwan-buwan kasi nga depende kung on-call yung trabaho mo, di ba? Pero i-average mo, siguro magandang reference na ang 5 buwan or 6 na buwan. Sa 6 na buwan, kunin mo yung naging kita mo, kabuuan ha, yung 6 months na yun. Pwedeng gawin mo yung baseline mo. And then, times 3, dapat yun yung ipon na meron ka. Sige, masyado man yata malaki yun. Pwedeng sa 6 months, let's say assume natin, no, in 6 months, total of, let's say, 60,000. O 60,000, i-divide natin sa 6. Kunin natin yung average. Kunin na lang natin yung average para hindi naman mabigat sa'yo. So, 60,000 divided by 6, then that's 10. Okay, so 10 times 3, 30K. Dapat umabot man lang ng 30K yung nasa savings mo. Okay, para maging viable, kahit mawalan ka ng trabaho, karaos ka pa. Pangalawa, have good friends. Bukod sa emergency savings, mga tao manalapitan mo. Yung tipong hindi ka agad sisingilin o hindi ka na sisingilin at all. Mahalaga na meron kang mga trusted friends na may pera, may regular job, para may mapupuntahan ka kung sakali mang magkaganyan yung buhay mo, mawalan ka agad ng source of income. Mahalaga yan. Sa buhay ko, parating yun yung role ko. Ako yung tumutulong sa mga kaibigan ko na mga kaibigan kong ganyan yung nilagay. Pero nilalagyan ko rin ng boundary, syempre. Ito lang yung kaya ko, ito lang talaga yung ibibigay ko. So, bukod sa emergency savings at saka true friends, yung talagang tutulungan ka. Maganda na yung pangatlo, alam mo yung pangatlo? Property. Maganda meron kang property na kahit pag binenta mo, masasalba mo yung sarili mo. Yan, dapat as young as you are, or hanggat kaya mo, hanggat handa ka na, hanggat kaya ng financial risk tolerance mo, mag-invest ka na sa property. Lupa ang investan mo, huwag sasakyan. Kasi sasakyan, nawawalan ng halaga o bumababa yung halaga as time goes by. Mag-aral ka ng konti, no? Meron namang Instagrams, yan, stock market, para kung magkaganyan-ganyan buhay mo, at least may bebenta ka. So, ito yung mga 3 bagay na suggested ko na meron ka. Emergency savings, good friends, and property. Para ma-survive mo yung ganyang klaseng sitwasyon kung sakali mang mawalan ka ng trabaho o source of income. Okay, nakatulong ba ang video na ito? I-like mo lang dyan. Saka, kung may mga gusto kang idagdag pa na tips o i-challenge yung iba kong mga sinabi, mag-comment na lang din. Saka i-share mo ang video nito sa inyong mga kakilalang nawalan ng trabaho para naman kahit pa paano mapasaya natin sila at sana magkaroon ng tanglaw yung content na ito para sa kanila. Okay, although ina-acknowledge ko naman hindi naman lahat ng mga sinasabi ko agreeable sa lahat. Okay, basta magkaroon tayo ng progressive discourse. Kaya nga may comments So,
Kung may gusto ko pa itanong o i-explain ko pa, feel free na i-express yung sarili nyo. Okay, so hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong tikas. Kahit gaano kalakas